Wag. Pero wala kaming pakialam kung ano ginagawa niyo sa baptism niyo. Wala kaming pakialam doon. Kasi meron kaming sa bautismo, meron kaming ginagawa na nasa Bible. Eh kayo, bahala kayo. Kaya dapat ang intindihin nyo kung ano ba talaga yung bautismo. Na sinasabi nyo na ginagawa ba talaga ng pari yun, yung paglilinis, na yung nabautismo na tinatawag. Kasi paano mo lilinisin yung isang sanggol? Eh samantalang wala pa namang kasalanan yun. Diba? Kaya nga lahat ng baby, diba pinanalangin. Okay, so magandang hapon muli sa ating lahat, Magandang tanghali, magandang umaga, saan man panig tayo ng mundo ito. Sabi kanina ni Mare, wala daw original sin. So dyan pa lang makikita na natin yung isang tao na kulang talaga sa kaalaman o nalaman lang siguro nila yan dahil yan talaga ituro sa kanila ng kanilang mga ministro. Wala daw original sin dahil ang paniniwala nila hindi namamana ang kasalanan. Sabi ni Mare kanina hindi daw namamana. Ngayon, ang sabi dito sa Salmo 51:5, sabi ni David, narito ako'y sa kasalanan na ipinaglihi. Ayan sa pagkakasala ng aking ina. Ayan maliwanag pagkakasala daw ng aking ina, ipinanganak ako. Ayan, biblical Ngayon, sabi pa niya, mini-question niya ang pagka-Diyos yung aral ng Catholic o ng ibang mga Kristiyano, Kasi kung ating susumahin, majority po sa lahat ng mga Kristiyano ay naniniwala na Diyos ang Panginoong Jesucristo. Iilan lang sila na naniniwala na hindi Diyos si Kristo, ay INSI, Islam, itong Satanism. Yan, tatlo lang muna babanggitin ko. Yung tatlo na yan, same sila, doctrine patungkol po kay Panginoong Jesucristo. Satanism, Iglesia ni Cristo at Islam. Hindi nila kinikilala pare-pareho ang Panginoong Jesucristo na Diyos. Kailan daw naging Diyos si Kristo? Ayon kay Mare, nandun na daw sa langit. Oy Inday, baka nakakalimutan nyo. Adapted lang yung inyong aral na yan na tao si Kristo. Bagkus wala nga tayo dyan pagtatalunan sa pagiging tao ni Kristo dahil aral din namin yan ang Panginoong Jesucristo. Kaya lang, kapos lang kayo sa pag-aaral patungkol kay Panginoong Jesucristo. Hindi nyo inaral yung divinity niya. Hanggang hanggang doon lang kayo kay Arios. Arianism yan, aral nyo. Ngayon, ang bautismo daw, sinasabi kasi sa Mateo 3:11, sabi ni Juan Bautista, ang Panginoong Jesucristo daw ang magbabautismo sa Espiritu Santo. Paano pa ito magbautismo sa Panginoong Jesucristo? Pakisagot nyo ako mamaya iiwan ko na tanong yan sa iyo, Mare. Paano magbautismo ang Panginoong Jesucristo sa Holy Spirit? Ang tanong ko pa sa iyo, Mare, iiwan ko pa ito kung talagang may utak ka. Yung 3,000 katao doon sa Pentecost na nabautismuhan, saan sila binautismuhan? Inilublob ba nila lahat yun? Bigyan mo ako ng talata, Mare Titingnan ko susukatin ko yung iyong katalinuhan sa Bible. Ito pa, pangatlo pong iiwan sa iyo, Mare, na katanungan. Ang mga apostol, sa paanong paraan sila binautismuhan? Aber, susukatin ko rin yung iyong kaalaman talaga sa Bible, Mare. Kung yun talaga ang gusto mo. Tingnan natin mga kapatid. Hindi nila talaga yan matututulan yung aking sinasabi sa inyo Dahil napaka-importante kasi ang bautismo, hindi po yung kung ano yung ginagawa sa tao. Lublob man yan o wisik, Ang napaka-importante talaga sa bautismo, yung nakukuha natin na benepisyo sa bautismo. Paglilinis po ng budhi. Sinabi na po yung kanina ni Bro Nihil, paglilinis sa budhi, yung po ang pinaka-importante dyan. Hindi dapat tayo tumitingin sa kung anong paraan binabautismuhan ng isang tao. Tandaan mo yan, Mare, Dagdag kaalaman mo yan sa'yo. Magsuri daw kayo, sabi ni Mare kanina. Diyos ko po naman, Mare.
No? Yung aral nyo pa lang hindi pinangaral ng Panginoong Kristo at ng mga apostol. Saan ipinangaral ng mga apostol na si Felix Manalo ay sugo ng Diyos? May mababasa ka ba verbatim? Saan ipinangaral ng Panginoong Kristo na si Felix Manalo ay anghel verbatim? Mayroon ba yan? Diyos ko naman, Mare, gumising ka naman sa katotohanan. Kuni-question mo yung aral ng Catholic, pero yun, nasan sa inyo? Kailan ba lumitaw yung inyong mga aral, Mare? Anong taon, Mare? Paki-specific mo nga sa akin yan, ibigay mo sa akin. Para alam ko kung kailan. No? Kung gano'n ang ating sistema, magtatanungan tayo kung kailan umiral o nag-exist ang ating mga kanya-kanya mga doktrina, abay, lingunin mo muna yung sarili niyong doktrina. Saan naman ipinangaral ayon doon sa 25 fundamental beliefs nyo, nang sabi doon, utos ng Diyos ang Ay, hello. Sasagutin ko po kay Kuya na straight man niya. Sabi niya yung sa pagbabautismo. Dahil sabi pa nga ni kapatid na sa amin, pagbabautismo, dinodoktrinahan kami at nakaunawa, kagaya ng Panginoon Kristo ay nabautismuhan sa tubig ng Jordan. Nawala yan na mga salita ng Panginoon Diyos nung itinalikod ang Iglesia ni Kristo. Huwag mong kunin nila. Excuse. Tinalikod ang aral ng Panginoon Kristo. Kaya ginawa nila, tinanggal nila ang Kristo, ginawa nila Iglesia Katolika, Romana Apostolika. Saan yun? Sa panahon, doon sa konsilyo ng Nisiya sa Roma, na nagkamayroon ng Iglesia Katolika Romana. Pero ang tunay ay Iglesia ni Kristo. Ngayon, basahin natin yung sinabi ni Kuya. Sabi niya, paano daw nabautismuhan ang Panginoon Kristo? At sabi pa niya, hindi ko na lang didibatihin. Dahil kami rin, sabi pa niya, na nagpapanggap sila na si Kristo daw ay tao. Pero sa totoo, ng pananampalataya ng karamihan, Iglesia lang naman talaga ni Kristo ang may tunay na pananampalataya na ang Panginoon Kristo ay anak ng Diyos at aming pananampalataya ay ang Ama ng Panginoon Kristo, ang Diyos Ama na Espiritu. So, babasahin natin sa Mateo 3, ang talatay 16. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa sa kanya, gaya ng isang kalapati sa 17, at isang tinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Kung masasabi ninyo sa paniniwala na dalawa ang Diyos ninyo, itatlo, Trinity, sa Katolik po yun. Turo po yan ng pari na may Trinity. Ang Ama, ang Diyos, Espiritu Santo ay iisa. Kailan pa ba ang isa ay naging tatlo? Sa aming pananampalataya na mga iglesia ni Kristo, maliwanag, mayroon anak, si Kristo yon. Ang Ama ay Espiritu. Hindi kailanman si Kristo nagpakilala na ikaw, Ama, tayong dalawa ay iisa, kundi may tinutukoy po na ikaw. So babasahin natin, mismo si Kristo nagpakilala na ikaw, makilala nila na iisang tunay na Diyos. Di ba? Si Kristo nagpapakilala. Sandali lang ha. Ito. Sa Juan 17, ang talata 1 hanggang 3. Anong sabi ni Kristo? Dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapangyarihan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ay ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Pag sinabing iisa, meron pa bang dadalawa?
Kaya kami po ng mga iglesia ni Kristo. At bago kong banggitin, nakakasakit kayo ng damdamin. May isang bakla dito kung makasalita kayong mga iglesia ni Kristo babae. Gaya ng sinabi na kapatid, nagpapaliwanag po kami, gaya ng aming nalaman na kami ay doktrinahan. Hindi po kami nangangaral bahay-bahay, hindi po kami mga misyonary, nag-aakay po kami, hindi po kami ministro. Gaya kung gusto nyo sa amin magtanong, kami po yung paraan o way lang po na pwede kayong dalhin sa aming kapilya, pastoral kung tawagin na pwede kayo doon madoktrinahan. At hindi po kailangan natin magpalit-palit ng masasakit na salita. Kasi kung makapagsalita dito yung Gorilla Grandilla ba yun? Ang sasama, mag-isip ka muna bago ka magsalita. You must thinking first before you see anything else. Kasi nakakasakit ka ng damdamin. Sumasama loob. Hindi po ako sumasama ng loob. Kasi tunay kaming babae, ikaw ay hap-hap, at saka ang linig ka ng Panginoon Diyos, isa lang lalaki at babae. At mag-research ka bakit tinupok ang Sodoma at Gomora. Dahil lalaki to lalaki, babae to babae, sukdulan ng kasalanan nila sa langit. Kaya sila ay sinunog ng Panginoon Diyos sa Sodoma at Gomora. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Yun po ang hindi natin pinapaliwanag sa mga pari. Dahil sila ang una-unang matatamaan sa ginagawa nilang makasalanan. Thank you. Viewers na kayo muna. Kayo muna. Busy pa ako. I-next in line muna, viewers. Morris, you're not going out. Hey, that's my water. Go upstairs. Drink water there. That's mine. You're not going outside because tomorrow I'm gonna leave. Get it? You're not going anywhere. So, yun na nga, ang mga babae ng Iglesia ni Cristo, makapanghatol kayo eh. Alam nyo naman bawal na bawal yan. Ako yung mahatol lamang ayon sa sinasabi ng ating Diyos. Kasi nga, paninindigan ko ang basis ng pangahatol sa sinabi sa Mateo 7, 1-5. Huwag kang hahatol sa kapwa mo para hindi ka hatulan ng Diyos. Yung ginagawa nyo kasi nangahatol kayo sa kapwa nyo. Nakakaya kayong mga ipokrito at immoral na Iglesia ni Cristo. Nakakaya talaga kayo. Kasi nga, kung iisipin nyo, alam talaga nila,
Becky daw ako, basahin niyo muna bago kayo manghusga sa akin sa unang Korinto 6:9. Basahin niyo ang unang Korinto 6:11. Ako po iinugasan at inaring ganap at nagsisi sa aking kasalanan. Hindi niyo na pwedeng ibato sa akin yan. Dahil, ano kayo, mga panghusga kayo eh. Kasi kung titignan natin sa Mateo 7, sa 1 pa lang, huwag kayong magsihatol upang di rin kayo hatulan sapagkat sa hatol ng iyong inahatol ay hatulan kayo at sa panukat ng iyong isukat ay isusukat din sa inyo. At bakit nyo tinitignan ng puwing ko sa mata samantalang kayong mga babae ay malatroso pala? Paano mong sasabihin sa inyong kapatid na alisin niya ang puwing sa kanyang mata samantalang hindi nyo nga inaalis ang puwing sa mga mata nyo? Alam niyo yan, mga babae, you don't have the authority to interpret the Bible even though always male is have the authority. Bakit ilang mga apostol ni Jesu Cristo? Mga lalaki po, 12 po, yun po yung nakalagay doon Kasi nga po, sa buod ng CCC, paliwanag po sa pangahatol, kung titignan natin dyan, ang interpretation po ay hindi pinagbabawal ang matuwid at mapangkunwaring paghahatol. Pero sinasabi ni Jesus na bawal po ang magsabi na kung anong mali ang gawain pinagbabawal. Katulad ng mga babae dyan, mapagbintang Akala mo galing-galing sa Bible. Maniwala, ginagamit yung ngayong Biblia ng Katoliko Magpaalam muna kayo. Bago kayong ng kapwa nyo. Masama yan. Nako. Kasi nga, tignan mo, basahin mo rin sa Santiago. Huwag kayong magsalita masama laban sa isa't isa. Isa lamang ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Yun po ang Diyos. Ako po yung mahatol lamang ayon sa salita ng Diyos. Kasi nga kayo, ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya, kaya nga tawag sa kababaang loob at awa, hindi po papanghusga na katulad ng mga babae dyan. Pero talaga mga immoral talaga kayo Puro kayo pakirengking, pagpabukang kang ng bibig nyo, kaya nga 3 bibig nyo Hindi na lang kayo magstay dyan sa pinagpipilitan nyo meron kayong authority. Sa amin po ang reference po ng CCC sa judging, ginagalang po namin ang pangalan ng kapwa, pinagbabawal po namin maghatol na walang apat sa batayan kasi nga po rash judgment, paninirang puri po yun. Hindi po di ako po naghahatol Kung masaktan po kayo, hindi naman po talaga kayo ang tunay na iglesia. Kasi kung titignan nyo, hindi naman kayo nag-exist nung panahon ng Christianity. Either na lang kung nag-reincarnate kayo, hindi naman kayo talaga nag-reincarnate Antakin mo, itong aya na to, itong Marie na to, sasabihin pa ni Marie, dati pa akong Katoliko, matagal na namin alam mga gawain ng mga hipokritang Iglesia ni Cristo na nagpapanggap na Katoliko. At the end of the day, nagpapadoktrina. Sabi niya, ang doktrina daw po ay aral. Sigurado ka? Ang doctrine po ay paglilipat po ng religion nyo Yun sa paliwanag sa iglesia nyo Bakit kayo magagalit? Yung paliwanag yun Kasi nga po, ang mahalagang linaw ng simbahang Katolika dyan, ang paghatol sa intensyon at puso ng tao po, rash judgment, paninirang puri, chismis po. Mga chismosa kasi itong mga iglesia ni Cristo Mapaghatol kayo Siguro, nauumaling lang kayo sa katawan ko, kaya naghuhusga kayo. Kung papalarin man lang, bibigyan ko na lang kayo ng similya ko kaya para ipagbuntis nyo at paglabas niya, Katoliko na rin ang anak nyo, di ba? Ganun talaga pag may mga dugong Katoliko, kami lang ang maliligtas, hindi kayo maliligtas. Mga immoral kayo, pati yung sa Jollibee, pinatanggal nyo yung Christmas tree, napaka-insensitive nyo. Mga immoral talaga kayo, din yan naman private property yan. By the way, maraming salamat, yun lang naman. Wala na ko ibang sasabihin, basta ako po yung lalaki, straight, power top, yun lang po. Ayun po, magandang tanghali po ulit. So, mapapansin po natin sa ating 22,000 na viewers na masyado silang nasasaktan, So, normal lang po talaga yun. Kahit nung ako'y bago magsuri sa iba't ibang religion, at tanging sa Iglesia ni Cristo lamang po ako talagang nasaktan ng sobra.
Dahil yung kinilala kong Diyos ng maraming taon mula pagkabata ay hindi pala Diyos. So yun lang po. So sana kami sa mga INC, naiintindihan namin po talaga sila. Masakit po talaga ang katotohanan. Ano po? So dun po sa paghahatol daw namin, so immoral daw kami. So yung mga salita naman na binitawan niya na pabuka-buka daw ng keme, ganon, pagpapakita ng keme, so mapapansin nyo dito sa TikTok. Dito pa lang tayo sa TikTok. Sino ba yung mga babaeng nagpo-post ng mga ganyan na mahalay, Sino po ba? Ano po bang religion ng mga babaeng yun? Ano po, yun lang kuya. Ang mga immoral kasi, yung pag-ugali ng tunay na Kristiyano, sa mga comment nyo pa lang, sa mga pinagsasabi nyo, wala namang pagka-Kristiyano talaga. So sorry talaga, no kuya, kung masakit, naiintindihan namin kayo, wala kaming nararamdaman, kundi habag at awa po sa inyo, na sana po mabuksan ang puso nyo, makakita kayo ng liwanag. So about naman po sa topic natin, ano po ba talaga ang paraan ng pagbabautismo? Yung po ba yung pagwisik-wisik lang na parang hindi naniniwala si Uncle, si Uncle number 16? Hindi pa ba siya nakakita na nagwiwisik-wisik lang? Kasi kabibinyag lang nung pamangkin ko sa pinsan. So yun yung video kasi na napanood ko sa upload niya. Pagwisik-wisik lang, meron naman dito sa TikTok bote pa yung ginamit, parang yung water gun, ano po ba talaga ang paraan ng pagbabautismo na ginawa noon na nasa Biblia, So ginawa po yun paglulubog. Nilubog po, hindi po binuhusan ng tubig galing sa tabo, tapos sinasalo nung parang, hindi naman batya yung nasa simbahan, para siyang malaking marmol na parang batya. Hindi po ganun, paglulubog po, at ang binabautismuhan po, yung po yung mga napangaralan ng aral ng Panginoon Kristo. At yung sumasampalataya na doon sa aral na natutunan niya. Yung po ang paraan ng pagbabautismo at sinong binabautismuhan. Kaya sablay na sablay po yung isang bata, Isang bata, isang baby, Sablay na sablay po talaga kasi wala pa pong pagkaunawa yan. Doon naman po sa sinasabi ni Kuya Strike, kung paano po yung pagbabautismo doon sa mga sinabi niya. So isip-isip din tayo, Kasi yung mga tao sa Biblia, wala naman sinunod yung kundi aral lang ng Panginoon Kristo eh. Wala naman doon wala naman panahon ni Panginoon Kristo, wala naman nagtatabo doon So sa ngayon talaga kuya, dito sa Manila, wala na kasi tayo makikita nga maayos na batis, ilog, ganyan No, pero hindi kami nagbubuhos, hindi kami binubuhusan, nilulubog talaga kami. Pero sa mga probinsya, na may mga malilinis pang batis, ganyan, ginagawa pa rin po yan. Ang tamang pagbabautismo po ay lubog. Uulitin ko, ang aral na binyag na imbento ng mga Katoliko, lumabas po yan no 17th century lang. Ano po? Kasi yung mga binanggit ko kaninang mga aral nilang inimbento, hindi naman nila sinanggayon eh. Hindi na ako magtataka. Kasi yung inaapan kong pare, hindi niya ako masagot. Diba? Kaya one of these days talaga, pupunta ako ng simbahan, ako na mismo magpapaalam ako sa kanya, pwede ba i-video? Kasi sinasabi nyo, yung aral nyo, yung aral nyo hindi invento. Magulo katulad ng sabi ng isa kong sister, magulo talaga iba-iba. Iba-ibang stand nyo dito sa TikTok. Katulad si Kuya Nash, anong sabi niya sa akin? Naniniwala siyang may natalikod. In-explain niya sa akin, sino-sino yung mga natalikod. Pero kayo, walang natalikod. Ano ba yun? Parang magulo, Kaya akitin ko siya one of these day ulit para liwanagin yun. Kaya ang sabi nga ni Nomina, mag-aral muna kayo. Huwag kayo sagot ng sagot. Kasi sila napapahiya. Gusto niyo na i-upload ko yun? May sinabi ni Nomina. Nakakahiya. Huwag kayong nagsasabi. Sabi pa ni Nomina doon, sabi na may purgatory sa Biblia. Wala namang purgatory na kasulat sa Biblia. O, di ba? Mga ganon. Huwag kayong basta-basta magbitaw ng mga aral nyo na hindi kayo sigurado kasi iba-iba kayo. Lumabas kayo ng TikTok. Yung Pasko nga lang ilan yung na-interview, ilan yung nakausap. Hindi nila alam saan galing ang aral na yan. Hindi nila alam sino nagbigay ng December 25. Diba? Yun lang po mga kuya. Salamat po. Mahina, wiretapping, mahina, no? Anong akala nyo sa Katoliko? Wala ding immersion?
Nako, ito, asa na ba yon? Way of baptism according to CCC. Mari, magbasa ka ha. Okay. CCC 1239. This is done either by immersing the candidate in the water or pouring water over their head. Both methods are considered valid. So ngayon, asan yung sinasabi nyong hindi kami nag-i-immersion? Naku mga, inkulto talaga. Sabi nga ni Guldagal kulto. Kulto. Oh. Nako. Iniiwasan nyo yung baptism at saka binyag kasi nahayag na ang katotohanan na ang bautismo at binyag ay iisa lang. Ano ba yan? Napunta na kayo sa pagka-Diyos ni Kristo? Bakit hindi kayo maka-stick? Kaya nga tama talaga yung sabi ko, mayroon na kayong 3 bibig, hindi pa sumasabay sa utak niyo. Wala kayong synchronization. No? Ay, naku. Kung patungkol naman sa pagka-Diyos ni Kristo, hindi muna ako magko-comment dyan kasi meron pa kaming debate ni James bukas. 1,000 ang hindi sisipot. No? Pero, ito yung hindi alam ng mga Iglesia ni Kristo na tatag ni Felix Manalo. Basa-basa din kayo ng CCC namin. Huwag yung cherry picking. Oy! No? Ito yung sa CCC, oh. CCC 1239. Basahin mo yan. Oh, tsuri lang daw. Oy, 19th century Joselito. Basahin mo CCC 1239. Oh. At saan nga ba mababasa na bawal binyagan ang bata or yung masuso kung sa Bisaya? Saan nga ba yan mababasa? Wala. Gawa-gawa nyo lang. Kaya nga yung aral nyo, kuha lang mula sa Seventh-day Adventist. Sabi nga ni Chris Bacalares, ang bata ay hindi tao. Well, pareho naman kayong mga protestante. Kaya yung mga anak nyo, hindi tao. Kasi hindi nyo binibinyagan. Anong sabi ng Biblia? No? Anong sabi ng Biblia yung kasalitain natin? May sinabi bang bawal ang bata binyagan? Anong sabi? Punta tayo sa Mateo 28:19. Kaya't humayo kayo, gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. Lahat ng mga bansa, walang sinabi dito, bawal ang mga bata. Bautismuhan nyo sila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. May sinabi ba diyang bawal binyagan ang bata? Or bawal bautismuhan ang bata? Umiiwas kayo sa tema. 3 na ngayong bibig nyo, Mari, Aya, at saka ikang Waray, na feeling victim, hindi pa magkasynchronize yung utak nyo sa 3 bibig nyo. No? Kaya, Wala daw sa kanilang aral. ay nako, I don't care, Marie. Hindi nga ako takot tumarap sa Amerikano. Sa Waray pa ba? Bisaya to, pure. Ay, nako. Ngayon, ilabas nyo ang talata na nagsasabing bawal binyagan ng bata. Ibigay nyo para mapasinungalingan nyo ang aral ng Iglesia Katolika. Hinihintay ko yung talata na yan. Sabihin nyo, walang mabasa sa Biblia. Wala din nabasa sa Biblia si Felix Manalo. Double standard.
ng CCC, hindi naman kami Katoliko. Eh, yung mismong mga member ng Katoliko nga, hindi nagbabasa ng CCC. Uutusan mo pa kami. Tsaka, bakit naman kami magbabasa ng CCC? Eh, hindi naman yan Biblia. Di ba, libro ng mga pari yan ng Katoliko na ginawa lang nila. Tapos sinasabi mo na, yung kaming mga babae ay, ang dami mo sinasabi. Pero ikaw, yung sarili mo, hindi mo muna tingnan. Eh, ang dami mo sinasabi pero hindi mo ba alam? Pinapakita mo lang dito na mahina ang utak mo. Biro mo sabi mo yung bautismo ay binyag. Eh, sabi ko nga kanina sa iyo, paulit-ulit na lang tayo, yung binyag nga, bautismo yan sa Katoliko, yung pinaka-bautismo ng Tagalog, binyag ang tawag ng Katoliko, yun nga. Pero ang kaibahan nga lang yan, dapat iniisip mo muna, yung bang bautismo at saka yung binyag na sinasabi mo dahil parehas lang yan, yun din ba ang ginagawa ng mga pare na nakasulat sa Bible? Yung pagbibinyag ng Katoliko sa mga bata, yun ba ang ginagawa o sa mga tao yun ba ang ginagawa ng mga pare, yung nakasulat mismo sa Biblia? Di ba hindi? Kasi nga kayo nga, binibinyagan kayo bata, maliliit, sanggol. O, di ba? Eh, yung nagbautismo doon sa Biblia, wala namang sanggol na binautismohan, di ba? Meron doon pinanalangin ni Kristo, pero hindi bautismo yun. Kasi yung bautismo, paglulubog sa tubig. Eto naman si Cinderella, kung makapintas naman to sa mga babae, akala mo naman, ikaw nga pinalito mo yung Cinderella, biro mo lalaki ka tapos naging Cinderella ka. Tapos kung ka sa mga babae dito, bakit? Nasasapawan ka ba namin? Eh kung kumirengkeng man ang babae, okay lang, ang mahirap yung lalaki ang kumirengkeng. Tapos ito pa, sasabihin pa niya mapaghatol daw kami. Sino ba talaga mapanghatol? Ikaw nga yung hatol ng hatol kanina pa, kaya nga ka namin sinasagot dahil ikaw yung mapanghatol eh. Tsaka talaga hinaturan na kayo. Gumora, alam mo na istorya niyan. Kaya lang nakatakas ka kasi, kaya